So hello again, good morning. So I'm Loretta Pastelado. So mga naghahanap ng tutorial about sa affiliate partnerships, kung paano fill up ng payment settings natin sa Shopee, ay sundan nyo lang to. Pero don't forget to subscribe my YouTube channel. So sundan nyo lang to. So hello, good afternoon or good morning. So sa mga naghahanap ng tutorial about sa partnership affiliate, kung na-invite na kayo dyan, kung paano ba talaga fill up ng payment settings sa Shopee. So ito na ang gawin nyo. Una, sa beneficiary info, yung account type dyan ay local individual po talaga ang ilagay nyo. Tapos sa age naman is adult. Beneficiary full name, ang ilagay nyo dyan, unang-una yung surname, pangalan nyo, at saka middle name. Tapos, sa beneficiary phone number, ito yung ginagamit natin sa Shopee natin ng number. Dapat po active po talaga. Tapos dito naman sa bank info, unang bank account natin is Cbank. Cbank po dapat yung gamitin talaga natin. Tapos yung address niya, walang iba po, Laguna lang po talaga. Tapos, dito naman sa bank address ay gayahin nyo na lang po yan. Dito naman sa bank account number natin ay makikita ito doon sa ating Cbank application, Cbank account. So, dapat po ay mag-download po talaga kayo ng Cbank at saka fill upan nyo. Doon na natin makikita yung bank account number natin. Tapos, itong proof of bank account ownership ay makikita ito sa unang video ko. Tingnan nyo na lang doon kung paano ko kinuha itong bank account ownership ko, proof of bank account. So, dito naman sa secondary bank account ay pwede po itong lagyan nyo. Kung wala talaga po kayong ibang bank account na ilalagay dyan, ay pwede nyo rin din gayahin yung unang primary bank account nyo. So, akin ay ginaya ko lang yung primary bank account ko. So, si bank ang nilagay ko dyan. Tapos, sa bank branch name is Laguna. Sa bank address naman, ay ginaya ko lang talaga. Dito naman sa bank account name, itong bank account name ay kagaya ito sa ating ID. Dapat, kung ano ang nasa ID, yan din ang ilalagay dyan. Pero kailangan po ay una yung apelyido, your surname. Tapos, yung bank account number, copy lang. Tapos, yung proof of bank account ownership. Tapos, dito naman sa tax info, ay kailangan talaga na meron kayong TIN o TIN number. So, ito na yung, dito sa BIR, ay nilagay ko lang talaga yung no. Nag-no ako dahil wala akong BIR registered. Kung meron naman, ay pwede nyo ilagay dyan. Tapos, ito naman sa permanent address, ay ilagay nyo kompleto po talaga. Dito naman sa primary valid ID, pwede nyo ilagay dyan yung UMID ID, National ID, PhilHealth ID, kahit anong ID, like license ID. So, kahit anong ID po, basta tumutukoy ito sa atin. Merong pangalan nyo, address, at complete po talaga. Dito naman sa tax of payer, dyan mismo sila na yung maglalagay ng pangalan mo dyan pagkatapos mo mag-upload ng valid ID, one valid ID. So, dito naman si TIN number, kung maglalagay kayo dito ng TIN number ninyo, ay kailangan talaga na huwag kayong maglagay ng dash. Dapat kumpleto lang, puro lang po number. So, pagkatapos niyan ay submit nyo kagad. So, yan lang po. Kung wala na kayong ibang tanong ay huwag nyo kalimutan na mag-comment, like, share, and follow. Pwede po kayo mag-comment dyan kung ano ang tanong nyo. Super open po talaga ako. So, thank you. That's all my video today, and goodbye.